Hello, good morning. So, kini sa third na nga video is diri na mag-start nyo ang activity. So, sa previous na tong gibuhat, na siya navigation. So, dili na to siya butangan og function kay mas madugay ta. Then, i-click lang ninyo ang sign in, dapat muarid na siya sa home screen. So, diri sa home screen, diri mag-start ang ato ang mga activity. So, ang first na tong button ani is atong i-list ang mga component and mga activity nga ato ang trabahoon until mahuman ang pre-finals. So, arita sa mga component. So, ang first na tong i-explore, kining gitawag og uh, ion list. So, for example, kini siya. So, mag-start ta. So, atong button, atong i-list ang mga activity nga atong trabaho diri sa home. So, ang first ninyong button is i-declare na to ang mga component nga ato ang gamiton. So, timan-an ninyo, before ta mag-use ang component, ato siyang i-declare. Ang first ng button is ion list, then ion item, then butang po to siya og icon sa before and text. So, magamit ta og ion icon. Then, since naman na siya label, magamit ta og ion label. So, kining 1, 2, 3, 4, upat ka element ato ang gamiton. Then, ang first atong buhaton is mag-declare ta diri og ion list. So, man siya mahimo ng holder sa tanan nato nga mahimong item na. So, next is mag-declare ka sa item, ion item. Next is ion label. So, diri sa Ionic framework, the same po siya sa web. Pwede ka magamit og H1, H2, H3. Pero akong pinaka-prefer is na H3. Then, ang first na ito buhaton nga uh, part sa ito activity, kanang gitawag na ito og list. So, mo ni siya. Kining first itong button is, mauna ni siya ang mahimong first activity na to. So, activity 1, magamit ta og list. Then, ion item. Ato na lang siyang i-paste diri. Kini siya. So, igo naman ta nag-list unsa nga component atong gigamit ana nga activity. Then, pwede nimo siya butangan og description sa ubos. For example, learn to use, then components. If tan-awon nimo siya diri, so mo na siya nahimo activity 1. Activity 1 magkataon-taon sa pag-use ang ion list, ion item, ion icon, and ion level. Actually, kining ion icon optional na siya. Pwede mo gamiton is ion avatar. Then kung kabantay mo, ang iyang border sa ubos, wala siya kaabot sa isig kilid. So, bati siya tanawon. So, para ato na siyang ma-fix, ato na siyang buhaton og ion no padding para ma-remove ang padding niya. So, na-remove na siya. Then, wala po yun siya na abot ang tumoy. So, diri sa ion item, ato siyang i-declare. Na siya properties, attributes, I mean, magitawag og lines. So, pwede nimo siya i-assignan og full or none. So, ang full, naabot siya sa tumoy. Then, kung kabantay mo, nag-declare ta og ion icon. Ang pag-declare ana, ion icon,
Then magbutang ta og icon nga pwede na tong as di ibutang diha. So ato siyang i-import, import list ayon icon. So wala siya ayon icon nga naka-list. Card, mhm, notes. Makita na nimo siya if available siya as icon kay for example buta ta og person. Okay, wait. Wala pa day siya ma-declare ang Ionicons. If na-declare man gani siya, ang possible tabuan na is dili pa siya running jud. So for example, okay di siya na-install na dahil siya ang Ionicons 7.0 pero dili siya mo gawas diri. So try tog balik, import, then usa sa pinaka common is user from Ionicons. I think na siya bag-o nga update lain na iyang way. So okay. So ang netabo di ani guys is na siya bagong update. Dili na mo work ang ako ang naandan. So dili na ni siya Ionicons. Ang akong naandan is version 8, version 7. Then ang available di ay na-install na ko is version 8. So actually wa ko kabaloon sa bag-o niya. So mao to'y nasugatan ako nga changes nga di ko aware. Actually, running pa ni siya until sa version 4. So, ang pinaka-first yun akong nagabuhat ng app is version 4 pa siya. Then, abot siya og 8. Then, karon na-release na ang 8. Di lang ko aware. So, i-check na to saan pag-declare ang Ionicons. Ion icon. So, dili ni siya Ionicons na. Okay. So, di na yun siya. Ang gigamit dahil niya is Ionic slash view na. Dili dahil. Ionicons slash icons na. Dili na lang siya Ionicons. Okay. So, mo siya naandan ako. Then, mo ang nahimo ang update niya. So, mo ang example sa icon nga. Actually, kining logo Ionic, dili na siya available before. Karon available na siya. Then, once kay magamit mo og icon, need din siya i-declare as setup. Need ba na siya i-setup kay custom component man na siya. Then, akong naandan is i-declare siya as icon. Pero akong i-check if nabay bagong nga implementation niya. Okay. So, the same ra dahil siya. Walay na change. Icon sa gihapon. Then, ang pwede na ito ma-add is logo Ionic. Okay, na-add siya. Then, pwede naman siya ibutangag slot nga start para mo tarong siya og arrange. Then, para mas clear pa gyud siya, pwede na to siyang i-bold ni ang H3. Patangalan nimo siya og strong. Okay. So, inan na siya. Ang next na to sa activity to is lahi na pud siya. So, ang atong focus ni is Ionic list, Ionicons, Ion item, ug Ion level kung unsaon siya pag use. Ang next na to is cards.
pwede na to siya i-copy paste. Then activity 2. Sa activity 2 is magkataon ta unsaon pag-use ang ion card. Then ion card content. So kana siya. So makita nimo siya nga naka-list na yun siya. Then sa activity 3, ang activity 3 is modal management. So modal implementation. So kini siya nga part usa ra siya ang modal ra kay medyo complicated man gud ang modal pag code. So dito siya fokusan sa usa ka activity. So mo ni siya ang mahimong first three nga activity. Actually unom man ni siya. Then ang nakalist diri unom siya pero tulon sa akong ihatag ninyo. So mo ni atong fokusan sa karon nga week. So ang ion list, ion item ug ion icons na-use na to siya. Mao ni siya ang nasa home. Then ang next is ion card, ion content sa activity 2. So ang atong topic ani is unsaon siya pag-use sa activity 2. Kini ion card ug ion card content. If imo siya i-search ion card, ako na lang i-search no para mas safe kay ako kabalo sa mga update sa version 8. So ani ra siya ka simple. Pero before ta na mag-start, bahato na siya og own niya nga screen. Bahato og script folder. Uh, acti activity 1. Then magbuhat pud ta og index. Actually ako na lang siyang kapihon no para di ko magsigi og balik-balik. Then if imo i-check ang activity 1, ato lang ni siyang ipang remove. So okay na siya. So kakabantay mo nawala ang katuang button niya sa ubos. So ang reason day ana is if ano to sa main na TS na di na siya route akong gimin asa to diri sa router. Ang home is wala siya sa footer under. So if imo na siya ibalhin, for example, nadoble na siya. Then after siya i-reload, so naay footer sa ubos na. Then usa sa bantayan nato ana ang kini ang tulo modified na siya. Pwede na siya ma-modify. Ari ta sa footer, for example, ari ka sa tab 1, ilisa na to siya og home. So na-change na siya. Kung kabantay mo ang mga app, if magamit tag home gani nga term, ang icon niya is mo siya balay. So aton siya butangan og icon, ilisa na to siya. Type na nato ang home. Then ato siya ipuli diri. Oh, see, nahimo siyang home na. So ina na siya ka easy. Then ang iyang path is so yun ang metabo niya. So ini-click nimo ang activity 1 dapat mo-open siya og screen diri sa activity 1. Pero wala siya sa route pa. Once gani mag-create ka og page or screen, dapat i-declare nimo siya sa route. Mao nay dapat ninyong dili kalimtan. Then para ma-navigate na to siya, pwede to butang nag-inline nga script.
Then activity 1. If ato siya i-reload, so nahimo na siyang activity 2. Ang activity 2 din na siya. Then since mao na naman siya ang imong activity 1 kining home screen, ato na lang siyang ilisan og activity 1 para walay confusing. Then mahimo na siya activity 2. Then kini siya mahimo na siyang activity 1. So para lang dili ta maglibog niya no. Mahimo na siyang activity 2. Mahimo siyang activity 1. So laos na siya sa activity 1. Then if mali ka sa activity 2, then mahimo na siyang activity 2. So activity 2 na siya. Then ato lang kapihon ni siya para sa activity 3. Oops. Wala ko siya kabutangi og 3. Then after ana ay mong kalimot basta mag-create mo og view nga screen. Butangan gyud yung route. Mahimo na siyang 3. Okay. Then if mali ta sa activity 1, ato na lang ni siyang i-copy. So pa-down na siya sa activity 3. Then ang activity 3 ato siyang ilisan. Okay. So ari ta sa result niya. So mo ni mahimo niyang ah authentication screen. And i-click niyo sa sign in lahos sa activity 1. So mo na man ang content sa activity 1 nakalist na siya na ayon item na siya ayon icon then ayon label. Then sa activity 2, so activity 2, activity 3. So ang activity 2 is mogamit og ion card. Simple kini siya. So ang purpose day ani is for awareness lang sa component kung saan niyo siya paggamit. Then if mo tanaw mo sa documentation, pwede po niyo kopyahan na lang dire. Ato siya ilahos na lang og paste. So na siya. So mo na example sa ion card. So karon mag-add ta og ikaduha nga card pero na siya image. Ion card. Mag-search lang ko og image. So mo ni ang
absolute length. So mo ni iyang implementation sa Ion card. So wala ka nagko-abti og 5 minutes. So kini siya is mo ni siya ang pinaka-basic na siya'y subtitle, title, content. Then ang usa is card siya na siya'y photo. Kung kabantay mo ka ng mga card nga gimagamit sa mga e-commerce, yun ani siya og layout. So mo na siya ang sa activity 2. Then ali sa activity 3, if mo back ta, implementation. So na diri ang exciting nga part. If maarita sa UI component, then na siya'y modal. So mo ni ang atong buhaton. So para ma-implement ninyo is naa siya source code na. Dali na lang kayo siya. So inana siya ka simple. If tan-aw nimo siya, ang kining mga naka-dark blue, mao ni ang mga component kung wala pa ito ma-declare. Then ang kining mga naka-green, naka-declare din na siya. So ang wala naka-declared is ion modal. Ang lain is ion header. Na di ion header na. Nag-exist na. Actually, pwede na siya i-remove yan yun ta. Then ion. Okay. Para mas easy siya, ari ta mag-copy. Makabantay mo na yung mga yun ani. So if tananin mo siya, naka-double declaration na siya. Ayan content, ayan header. Then ayan button na siya. So na siya. Then ang kulang na lang niya is trigger point. So naay lain sila nga way diri kung saon nila pag open ang ilahang model. Then ako ang naandan nga way which is
mas simple siya. Is true. So, true man siya is naka-open na siya. If ato siya butangan og value nga false, then open equals false. Mo mahimo niyang default nga result. Kung kabantay mo na siya ay trigger point, na siya ay button nga open. Then dili ta magamit og ah, open na modal. Atong ibuhaton is buhaton na to siya og custom nga event. Mas common gid siya gamiton sa industry. So open din na open equals true. And if imo siya i-close, imo siya i-false. So ari ta sa cancel. Bata na to siyang false. So ato siya i-try. So ina na siya ka simple. Tulo na siya ka activity na ang iyang scope. So if mabalik ta, na siya authentication. Then na siya list activity 1. Then ang activity 2 and activity 3. Dapat maka-open siya. So ano siya ka simple. So that's it. Good luck. So namoy until Friday to do it. Namoy until Friday. Then i-send lang na ako inyong GitHub link. Then ako na yung magparanan din sa PC. So that's it. Good luck.